Magandang hapon na po. Mamaya na mahal tayo panandali ang manalangin bago tayo makarinig ng mga banal na salita ng ating dakilang Diyos, ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kindly manalangin po muna tayo mga minamahal. Opo, dakilang papagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin pinakamamahal na Panginoong Kristo, kami po minsan pa lumalapit, dumudulog sa trono ng biyaya sa kalangitan, Mahal na Panginoon, humingi ng kapatawaran, patawarin mong bawat isa sa amin, Mahal na Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat, magdala na yung banal at salita ng Diyos, Mahal na Panginoon, at makinig na yung banal na salita, Mahal na Panginoon. Pagpalain mo po, Mahal na Panginoon, ang mga salita mo mapapakinggan po namin, bigyan mo kami ng pangunawa, bigyan mo kami, Mahal na Panginoon, hallelujah, ng karunungan, O Diyos, maunawaan namin, may payag namin yung mga salita, Mahal na Panginoon. Bigyan mo ng pananampalataya ang lahat ng mga anak mo, Mahal na Panginoon. Higit sa lahat, gawin mo kaming tagatupad ng mga salita mo, hindi lamang tagapakinig. Mahal na Panginoon, lisin mo lahat lang sa gabal, mga hadlang, Mahal na Panginoon. Higit sa lahat, Mahal na Panginoon, patuloy kang kumilos, Mahal na Panginoon, sa bawat puso ng mga taong nakikinig, maging aming mga webcast viewers, at aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Purin pong ating mahal na Panginoon. Habang inihanda po natin ang ating pambungad na talata, mamaya naman Revelation chapter 21 verse 1 and 2, talo ng 18 hanggang 21. Tapos ibabalik natin ang verse 7 and verse 8. Yan po ang ating mga talata. At bago dyan, maminamahal, ako po yung nagpapaabot po ng pagbati sa lahat ng mga minamahal, ng mga anak ng Diyos, sa ating mga minamahal, mga kapatiran, sa ating kapatiran sa pamagitan ng webcast, Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapatiran natin sa ibayong dagat. At sa mga kapatiran natin, maminamahal na patuloy na nanonood, sumusubaybay sa ating pambanal na gawain, maging sa lahat po ng sa lahat ng ating mga minamahal. Una, pambungad na pagbati sa ating minamahal at ginagalang na pastor, beloved evangelist, Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. Sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, sa mga apo, mga manugang ng ating beloved pastor, patuloy po nating inaalala ang mga hindi malilimutang aral na ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida, at ang pinakamataas na pagsamba, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila ay para sa ating dakilang Diyos na ating pinaglilingkuran. Praise the Lord. Isang malakas na palakpak muna sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At kindly, maminamahal, buksan po natin ang ating mga pambungad na talata. Revelation 21 verse 1 and 2, 18 hanggang 21. Itaas ulit natin ang verse 7 and verse 8. Dito po sa Apokalipsis, Kapitulo 21, talatang 1 hanggang 2. At nakita ko isang bagong langit at isang bagong lupa. Sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam, at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahadang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagaya kang talaga sa kanyang asawa. Dito po sa 18 hanggang 21. At ang malaking bahagi ng kuta niya ay haspe, at ang bayan ay dalisay na ginto, na katulad ng malinis na bubog. Ang mga pinagsasaligan ng kuta ng bayan ay mga pamuting sari-saring mahalagang bato. Ang unang pinagsasaligan ay jaspi, ay ikalawa ay safiro, ay ikatlo kalsidonia, ang ikaapat ay esmeralda, ay ikalima ay sardonica, ang ikaanim ay sardiyo, ay ikapito ay krisolito, ay ikawalo ay berilo, ang ikasyam ay topasyo, ang ikasampu ay chrysopasyo, ang ikalabindalawa ay jacinto, ang ikalabing isa ay jacinto, ikalabindalawa ay amatista, at ang 12 pintuan ay 12 perlas, at ang bawat pinto ay isang perlas, at ang lansangan ng bayan ay dalisay na ginto, na gaya ng nanganinag na bubog. Dito po sa city, balik na city hanggang 8, ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito, at ako'y magiging Diyos niya, at siya'y magiging anak ko. Ngunit sa mga duwag, at sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklam-suklam, at sa mga mamamatay tao, at sa mga mapakiapid, at sa mga manggagaway, at sa mga nagpagsamba sa Diyos-Diyusan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre, na siyang ikalawang kamatayan. Amen. Amen.
Amen. Lahat magsabing amen. Purin po ang ating pinakamamahal na Panginoon natin paksa, maminamahal, ay pamagatan po natin the difference between heaven and hell. The difference between heaven and hell. Ang pagkakaiba ng langit at ng impyerno. Maminamahal, tandaan po natin palagi ang sinasabi ng ating beloved pastor, maminamahal, na ang pagitan ng langit at impyerno para sa ating mga anak ng Diyos ay katulad lang ng signipis ng papel. Ang pagitan ng langit at impyerno ay signipis lang ng papel, sabi ng ating beloved pastor. Bakit, maminamahal? Kasi pwedeng once upon a time, ikaw ay anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan sa langit. Pero sa isang iglap, pwede kang mapunta sa impyerno. Gaya ni Lucifer. Si Lucifer binigyan ng karunungan, ginawa ng Diyos na pinakamagandang anghel, pinakamagaling kumanta, pinakamagaling tumugtog, pinakamarunong. Halos lahat ng katangian ibinigay na kay Lucifer. Pero pinili niya pa rin yung impyerno. Pinili niya pa rin na lumaya sa napakagandang buhay sa langit. Gaya ni Adan at ni Eva, nasa paraiso na. Ang sarap ng buhay nila, maminamahal, hindi na sila magtatrabaho para kumain. Kapiling nila ang Diyos palagi, araw at gabi. Pag gusto nilang kumain ng isda, lalapit lang sila sa dagat, maglalapitan ng isda. Hindi na sila mamimingwit, hindi na sila maghahagis ng dinamita para makahuli ng maraming isda. Kusang lumalapit ang isda. Kukuha na lang sila para kumain. Ganon din sa mga ibon. Ganon din sa mga hayop na gusto nilang kainin. Sa mga bungang kahoy, sa mga punong kahoy. Hindi katulad ngayon, kinakailangan mong magtrabaho para kumain. Ang mga tao nag-aagawan sa lupa. Noon walang may-ari ng lupa. Lahat ang may-ari ay ang mga tao. Binigyan sila ng Diyos ng dominion. Binigyan sila ng authority na tirahan ang ginawa ng Diyos. Kainin lahat ng mga bagay na para sa kanila. Pero pinili pa rin nila, maminamahal, na lumayas sa paraiso sapagkat pinili nila yung kasalanan. Ganon din si Demas. Si Demas sa 2 Timothy chapter 4 verse 10, iniwan ang paglilingkod sa Diyos at inibig ang sanlibutan. Once upon a time, taga-langit siya, pero sa isang iglap naging taga-impyerno. Ganon din si Judas Iscariote. Once upon a time, siya isang treasurer ng church. Siya ang tagahawak ng pera. Siya'y katiwala ng mahal na Panginoong Kristo. Siya'y kaibigang matalik ng mahal na Panginoon. Pero hindi siya nakontento. Ang sarap na ng buhay niya. Kompleto na siya. Hindi na siya mangangailangan, pero ginawa niya pang ipagbili sa 30 pieces of silver ang ating mahal na Panginoon. Ipinagpalit niya sa pera ang paglilingkod sa Diyos. Yun yung sinabi lagi ng mahal na pastor, maminamahal, na ang langit at ang impyerno'y signipis lang ng papel ang pagitan. Kung isipin natin yung ating pangunawa, ang langit ay napakataas. Yung langit, maminamahal, mayroon pang first heaven, second heaven, at third heaven. Kagaano kataas ang langit? Yung nakikita natin, yan ang first layer lang ng heaven. Yung nakikita natin yung eroplano, yung mga ibon. Pero yung outer space, yun naman ang second heaven, outer space, sa labas na ng mundo. Bukod doon, sa labas ng mundo, mayroon pang pinakamataas na langit. Ito yung bahay ng Diyos. Ito yung ikatlong langit. Ganon din ang impyerno, napakalalim ng impyerno. May first layer, second layer, at third layer din ang impyerno. Pero sabi ng ating beloved pastor, ang pagitan ng langit at impyerno ay signipis lang ng papel. Kasi pwede kang tagalangit ngayon, mapunta ka sa impyerno bukas.
Kasi sinabi ng Ephesians chapter 5 verse 17, huwag kayong magpakamangmang. Unawain nyo ang kalooban ng mahal na Panginoon. May mga Kristiyano, mga minamahal na matalino sa mundo, matalino sa sanlibutan, summa cum laude, magna cum laude. Mga pinagpipitagan dito sa mundo, mga minamahal, first honor, second honor. Matalino sila sa sanlibutan pero mangmang sa paglilingkod sa Diyos. Sinabi ng 1 Corinthians chapter 14 verse 20, magpakapantas kayo. Sabi diyan, magpakamangmang kayo sa kasalanan, ngunit magpakapantas kayo sa katwiran. Magpakapantas tayo, maminamahal sa katwiran at magpakamangmang sa kasalanan. Alamin natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Huwag tayong magpakamangmang. Sabi, unawain natin ang kalooban ng Diyos. Ang mga mangmang na Kristiyano, ang katwiran palagi nila, nauunawaan ako ng Panginoon. Pag umabsent sila, nauunawaan ako ng mahal na Panginoon. Pag bumalik sa kasalanan, nauunawaan ako ng mahal na Panginoon. Pag nag-asawa ng sanlibutan, naunawaan ako ng mahal na Panginoon. Pag pinagpalit ang paglilingkod sa Diyos sa lalaki o sa babae, naunawaan ako ng mahal na Panginoon. Tandaan niyo, maminamahal, ang pantas, unawain niya kung ano ang kalooban ng Panginoon, hindi yung ikaw ang uunawain ng mahal na Panginoon. Katwiran ng mangmang yun na unawain ka ng mahal na Panginoon. Sabi ng Ephesians 5:17, huwag kayong magpakamangmang, kundi unawain niyo kung ano ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya dito po, maminamahal, matungayan nyo, what is the characteristic of heaven between hell? Nabasa natin dito, mga minamahal, sa langit, sabi ng banal na kasulatan, ang kalsada'y ginto. Ang mga pader, ang mga haligi ay punong-puno ng mga mahalagang bato, mga mahalagang hiyas. Sabi, ang mga bato doon, maminamahal, ay katulad ng mga mamahaling bato dito sa mundo. Katulad ng Esmeralda, Saldonica, Crisopasio. Magkaroon ka lang ng ganito kaliit noon, bilyonaryo ka na. Ganito kaliit lang. Yung mga nabanggit na mga elemento sa langit, yung mga pader mo, yung mga haligi ng bahay mo sa langit. Magkaroon ka lang ng ganito kaliit, bilyonaryo ka na. Amen? Yung ginto, kalsada lang. Ang kalsada'y dalisay na ginto. Ang pagkakaiba ng langit at impyerno, maminamahal, sinabi ng Biblia, in my Father's house are many mansions. Sa langit, kung hindi mo naranasan ditong tumira, maminamahal, sa napakalaking mansyon. Pinaglilingkuran ka ng mga alipin mo, isang palakpak mo lang lalapit sa iyo, mga minamahal, ang katulong mo. Ano po yun, mahal na senyorita, senyora? Nandun lahat ng mga paglilingkuran ka, pag sinabing bigyan ka ng pagkain, pagdating mo sa langit, ang mga anghel ang maglilingkod sa iyo. Ang tawag sa iyo ng anghel, kamahalan. Ang bahay mo'y napakalaki, sinlaki. Kung nakikita niyo malalaking mga mall, malalaking mall, ikaw lang ang nakatira. Sa laki ng langit, isang mall ang katumbas ng bahay mo. Sabi, in my Father's house are many mansions. Amen? Whereas kung mababasa niyo dito sa banal na kasulatan, ang impyerno, sabi ng Revelation 20 verse 1, bottomless pit. Isang butas lang, maminamahal, isang butas na walang hanggan. Taman-tama lang ang katawan mo. Mas malaki pa yung pinaglibingan mo. Pag nilibing ka, namatay ka, nakahiga ka, ang lupa mo ay 6 feet below the ground. May 6 feet ka at meron kang ilang pulgada. Siguro mga pinakamalaki na yung 4 square meters para sa katawan mo, para sa ilubog yung kabaong mo. Pero sa impyerno, maminamahal, nakatayo ka, buhay ka.
Taman-tama lang ang katawan mo, bottomless pit, butas na walang hanggan. Kung dito nakatira ka sa malaking tahanan, nagagawa mo ang gusto mo, pagdating sa impyerno, mga minamahal, maalala mo ang buhay mo dito, pawang panaginip lang. Ma-realize mo, lahat ng mga ginagawa mo, lahat ng sarap ng buhay dito sa mundo, maalala mo na lang sa impyerno, magiging isang magandang alaala na lamang. Pero sabi ng Biblia sa ng Job chapter 20 verse 8, gaya lang ng isang panaginip. Panaginip, pangarap na lang ang magiging alaala mo pagdating mo na sa impyerno. Maalala mo na kahit paano nakatira ka sa isang 300 square meters na bahay, pero pag doon sa impyerno, 6 feet ay yung ano lang, tamang-tama lang sa katawan mo. Bottomless pit. Nasa Revelation 20 verse 1. Tamang-tama lang yung katawan mo sa walang hanggang hukay. Kung ikumpara mo sa langit. Nasabi ng Biblia, in my Father's house are many mansions. Amen. Sa langit, maminamahal, ang katawan mo'y incorruptible. Ang katawan mo'y hindi tumatanda. Kung may kapintasan ka rito, maminamahal, putol lang isang paa mo, sabi ng Biblia sa langit, magbabaguhin ka ng malapang na mabibihisan ka ng kalulatian, wala ng kapintasan. Dalawa na uli ang paa mo, dalawa na uli ang kamay mo, dalawa na uli ang mata mo. Ibig sabihin, pagdating mo sa langit, kung ano man may kapintasan ka dito, sa langit, makumpleto ka. Amen. Meron kang incorruptible body. Katawang hindi nasisira, hindi nabubulok, hindi tumatanda. Sabi ng Job 33 verse 25, ang katawan mo, maminamahal, ay magiging katulad ng kutis ng isang bata. Hindi mo na kinakailangan kung ano-ano pa ilagay mo sa pagmumukha mo para kuminis ka. Hindi kinakailangan gumastos ka sa dermatologist para gumanda ang kutis mo, bumata ka. Hindi kailangan yan. Sa langit, sabi ng Job 33 verse 25, magiging ang kutis mo singlinis ng bata. Singkutis ng isang bagong panganak na bata. Hindi ka natatanda, hindi ka na mangungulubot, hindi ka na maminamahal, mamamatay, hindi ka na manghina. Incorruptible, sabi ang katawan mo'y bibihisa ka ng katawan panlangit. Ikaw ay magiging immortal, hindi ka na mamamatay. Samantalang dito sa impyerno, maminamahal, sabi ng Daniel, chapter 12, verse 2, ang katawan mo'y kahiyaya. Maganda ka, maganda ang kutis mo, flawless. Lagi kang nasa derma. Kung ano-ano mga nilalagay mo sa pagmumukha mo, hindi baling hindi ka kumain, may mailagay ka lang sa mukha mo. Pagdating sa Daniel chapter 12 verse 2, mga minamahal, puro uod, pandidirihan ka. Puro uod ang katawan mo, kakainin yung katawan mo, kakainin yung katawang impyerno mo, kakainin ng uod. Sabi ng Daniel chapter 12 verse 2, nakakaya, nakakasulasok, nakakapandiri. Kahit sinong pinakamagandang babae dito, pinakamagandang lalaki dito sa mundo, pagdating nila sa impyerno, nakakasuka sila, nakakapandiri. Puro uod, yung mga pinagpapantasyahan mo dito, yung dahilan na ikaw ay nawala sa Diyos kasi poging-pogi ka sa Kanya. Ayaw mo nang maglingkod sa Diyos kasi may pogi ka na. Pagdating doon, kasusuklaman mo siya. Kasi ang katawan niya, punong-puno ng uod. Sabi rito, Daniel chapter 12 verse 2 at Job 33:25, kaya hindi basahin natin to. Dito po sa Daniel, Kapitulo 12, dalating 2. At marami sa kanila na natutulog sa alabok ng lupa at mga gigising. Ang iba'y sa walang hanggang buhay at ang iba'y sa kahihiyan at sa walang hanggang pagkapahamak. Job 33, 25. Kindly, pakituloy nga sa verse 12:3 yun, pakituloy sa verse 3. In Daniel 12:2 and 3. Sa verse 3. Dito po sa Daniel. Ibababa mo Daniel 3 hanggang 3. At sila'y pantas at ay isisilang na parang ningning ng langit. At sila'y nangagbabalik ng marami
sa katuwiran at ay parang mga bituin magpakailanman. Dito po sa Job 33, talatang 25, ang kanyang laman ay magiging sariwa kaysa laman ng isang bata. Siya bumabalik sa mga kaarawan ng kanyang kabataan. Amen. Amen. Babata ka doon, magiging immortal ka, magiging incorruptible, glorified body. Kaya nakakapagtaga sa mga ibang Kristiyano. Ang talino sa sanlibutan. First honor, second honor, third honor, summa cum laude, magna cum laude, pero napakamangmang sa salita ng Diyos. Makakita ng pogi, goodbye Lord. Dito ako kay pogi. Makakita ng magandang babae, goodbye Lord. Ayoko na mag-choir. Ito, babae na to eh. Pagdating mo sa impyerno, pandidirihan mo lang sila. At sasakalin mo pa sila dahil sila naging dahilan na nawala ka sa Diyos. Sabi ng Biblia, huwag kayong magpakamangmang. Amen? Unawain natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Isang malaking kamangmangan, ipagpalit mo ang kaligtasan, ipagpalit mo ang langit. Maminamahal sa mga bagay dito sa sanlibutan. Sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, sa langit, meron kang eternal joy. Meron kang walang hanggang kagalakan, walang hanggang kaligayahan sa piling ng Diyos. Sinabi ng Biblia, in thy presence is the fullness of joy. Araw-araw masaya ka. Iiyak ka, maminamahal sa kagalakan. Sabi ng Revelation chapter 21, verse 22 verse 2, maminama verse 3, iiyak ka, luluwa ka. Sa kagalakan, papahirin ng Diyos ang iyong mga luwa sa iyong mga mata. Amen? Grabing kagalakan, sabi ng Psalm 16 verse 11, in thy presence is thy fullness of joy. Sa harapan ng Diyos, ay meron tayong walang hanggang kagalakan na hindi mo naranasan dito sa mundo. Pero sa impyerno, maminamahal, sinabi ng Biblia, tormented day and night without rest, forever and ever. Pahirapan ka araw at gabi, magpakailanman. Araw at gabi, walang kapahingahan. Tormented day and night without rest. Sabi ng Revelation, chapter 14, verse 11 and 12, o 10 to 11, nandiyan yan, Revelation 14, 10 to 11. Pahirapan ka doon, pero sa langit, walang hanggang kagalakan. Hindi masayod na kagalakan. Kung nakaramdam ka ng kagalakan dito sa lupa, mga minamahal, hindi kayang ikumpara. Sabi, unspeakable joy in glory. Sa Panginoon, sa ating pinakamamahal na Panginoon, nandun na lahat, mga minamahal. Hindi ka na mangangailangan. Samantalang dito sa mundo, wala kang patutunguhan. Kahit ikaw na ang pinakamayaman dito sa lupa, mga minamahal, balang araw, hindi mo mapakinabangan ang kayamanan mo. Sinabi ng Biblia, ang mayaman at mahirap, lahat, sabi ng Revelation chapter 6, verse 15 up to 17, ang mga mayayaman, ang mga alipin, ang mga pangulo, ang mga nasa mga kapangyarihan, ang mga hari, ang lahat ng mga tao mayayaman, may kapangyarihan, sino man sila, alipin o malaya, lahat sila, maminamahal, ay makakaramdam ng takot sapagkat parurusahan sila ng mahal na Panginoon. Hindi makatulong ang kayamanan mo. Hindi ka mailigtas ng kayamanan mo. Kaya pala laging sinasabi ng ating beloved pastor, kung kayo'y magbabackslide, kung kayo'y tatalikod, bago kayo tumalikod, punta kayo sa Sayat Chris, sa mga sumusuri sa Sayat Chris. Ano yan? Basta may Chris, okay na yun. Pasuri mo utak mo, baka
may ganun ka. Baka yung ganun mo napunta na rito. Nandito ka eh. Mayroon kang ganito. Tagalangit ka. Tagapagmana ka ng buhay na walang hanggan. Huwag kang maging mangmang o nawain mo kung ano ang kalooban ng Diyos. Baka yung ganito mo mapunta dito. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, dito sa 1 Corinthians chapter 15, verse 49, talo ng 53 hanggang 54, at mamaya sa Philippians 3, 20 and 21, sinabi rito, ang pagkamamayan natin ay makalangit. Hinihintay natin ang pagbabalik ng mahal na Panginoon para ang ating katawang may kamatayan, may kasiraan, ang ating katawang may kapintasan. Dito, hindi man tayo gumaling. May mga kapintasan tayo, hindi tayo magustuhan ng tao. Nanliligaw ka, nakasampung busted ka na. Pero pagdating ng araw, maglalaway sila sa iyo sapagkat sa langit, magiging incorruptible ka, walang kapintasan. Ikaw ng pinakamagandang lalaki sa balat ng lupa. Pag bumaba tayo, nandun tayo sa ating tinatawag na incorruptible body, glorified body, pagbaba natin kasama ng mahal na Panginoon Kristo, lahat ng mga sanlibutan na mortal pa rin ang katawan, makikita niya yung gandang lalaki mo. Makikita nila yung gandang babae mo. Wala ka ng kapintasan. Hindi na puputi ang buhok mo. Hindi mo na kinakailangan magpa-botox para iunat ang balat mo. Baka magaya ka doon sa isang 60 years old na Kristiyano. Bigla siyang hinimatay, inatake sa puso, na comatose. Habang comatose siya, umakyat yung kaluluwa niya sa langit. Sabi nung anghel sa kanya, ma'am, hindi pa po kayo nakatakdang mamatay, wala pa yung pangalan niyo rito. Meron pa po kayong 15 years para mabuhay. Ganun ba? Sa madaling salita, nagising siya sa pagka-comatose. Ang ginawa nung babae, 60 years old na mga Kristiyano, 15 years pa akong mabubuhay. Magpapakasawa muna ako. Pag medyo 14 years na ako, isang taon na lang, magpapakainit na akong maglingkod sa Diyos. Unang ginawa niya, nagpabata siya. Pumunta sa dermatologist. Nagpaunat ng balat. Nagpabago ng buhok. Yung itim niyang buhok, pinablandi niya. Yung kanyang matabang katawan, pinalipo niya. Sumiksi siya. Sa madaling salita, parang ang edad niya naging 21 years old. Gumanda, kuminis yung balat, naging blandi ang buhok. Tinignan niya yung sarili niya, napakaganda ko. Siguradong maraming manghuhumaling na kabataan sa akin ito. Paglabas sa derma, maminamahal, bigla siyang nasagasaan ng humahagibis na sasakyan, patay. Mamaya sabi niya sa anghel, sabi mo 15 years pa akong mabubuhay. Bakit nasagasaan agad ako? Ay, kayo po ba yun? Hindi ko kayo nakilala. Sabi nung anghel de la guardia niya na nag-iingat sa kanya, hindi ko kayo nakilala. Kayo pala yun, bumata kayo eh. How much more kung babae ka, palitan mo yung kasarian mo. Magpapalit ka ng transgender ka, lalaki ka. Once upon a time, ang pangalan mo ay Badong. Tapos biglang naging Bridget. Paano ka pa makikilala ng Diyos niyan? Once upon a time, ang pangalan mo ay Jessa. Tapos paglipas ng panahon, naging Jess na. Naging tomboy ka na. Hindi ka na makikilala ng Diyos. Kaya pag hindi ka kilala ng mahal na Panginoon, hindi maisulat yung pangalan mo sa aklat ng buhay kasi iba yung nakasulat sa aklat ng buhay na pangalan mo, iba rin yung mukha mo roon. Tapos biglang nagpalit ka ng mukha mo, nagpalit ka ng kasarian, wala ka na sa aklat ng buhay. Amen? Sabi rito ng Biblia, maminamal, basahin po natin itong 1 Corinthians 15:49, talo natin 53 hanggang 54, at dito sa
Philippians 3:20 up to 21, sabi rito, may naghihintay sa ating glorified body, incorruptible, immortal at celestial body. Walang kamatayan, hindi ka natatanda. Sabi rito, basahin po natin. Dito po sa unang Korinto, chapter 15, 49, 53, and 54, sabi po, at kung paanong tinaglay natin ang larawan ukol sa lupa, ay tataglayin din naman natin ang larawan ukol sa langit. Sa 53, sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Tatapat pagka itong may kasiraan ay mabihisang ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan. Kung magkagayoy ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Dito sa Pilipos chapter 3 verse 20 up to 21, sabi po dito, sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit, mula doon ay nihintay naman natin ang ating tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian ayon sa paggawa ng may pagpapasuko niya sa lahat ng mga bagay sa kanya. Amen. 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 Sinabi ng Biblia, maminamahal, ang pagkamamayan natin ay makalangit. Hindi tayo taga rito. Sabi ng Biblia, in my Father's house are many mansions. Kahit maghirap tayo dito, kahit kumain tayo ng ang ulam natin asin, magtiis ka pagdating sa langit. Mga minamahal, ang pagtitiis mo sa kapanahon ng ito ay hindi kayang ikumpara sa kalatiang naghihintay sa iyo sa langit. Whereas, kung dito masarap ang buhay mo, kumakain ka ng masarap, nakakatulog ka sa mga malamig na tulugan, nakasakay ka sa magaran sasakyan, sabi ng Hope chapter 20 verse 8, panaginip lang yan, hindi totoo. Para ka lang nananaginip. Ang buhay dito sa mundo, gaya ng pangarap, gaya ng panaginip. Hindi dito ang realidad. Pansamantala lang ang buhay dito. Pero sa langit, walang hanggan. Walang hanggan. Kasi sinabi ng Biblia, mga minamahal, sa kaalayan ay magpakamangmang kayo, ngunit sa katwiran ay magpakapantas tayo. Dahil tandaan po natin, tagalangit ka ngayon, pwede kang mapunta sa impyerno bukas. Ganun lang kanipis ang pagitan ng langit at impyerno. Kasi sinabi ng Revelation chapter 21, verse 7, sabi diyan, ang magtagumpay ay magmamana ng lahat ng bagay na ito. Kailangan magtagumpay ka. Maraming tukso sa sanlibutan. Maraming pagsubok. Kung nakakaranas kayo ng pagsubok, maminamahal, nakaranas kayo ng hirap sa paglilingkod sa Diyos, sa aming mga naging manggagawa ng Diyos, wala pa sa kalingkingan ang mga naranasan yung pagsubok. Nararanasan namin kami bugbugin. Naranasan namin, maminamahal, na kami po'y lusubin, may dalang mga itak ang mga tao. Naranasan namin kumain, maminamahal, ng talbos ng kamote sa loob ng maraming panahon. Talbos ng kamote kinakain namin pag na-duty kami sa mga trials. Puro kamatis. Minsan walang makain. Naranasan namin, ang almusal namin ay long rice. Kamuting kahoy. Ang tanghalian namin ay water rice. Walang ulam, lugaw. Water rice. Yung nilagyan ng tubig, yung bigas na nilagyan lang ng tubig, lagyan lang ng asin, kainin na namin. At sa gabi, ang hapunan namin, memorize. Wala nang makain. Iniisip na lang namin yung ulam namin kahapon. Tapos iinom na lang kami ng tubig para mabusog kami. Pero hindi namin inalintana ang sakripisyo. Hindi namin inalintana ang pagsubok na yan. Dahil sinabi ng banal na kasulatan, ang magtiis hanggang sa wakas ang siyang maliligtas, ang magtagumpay ay siyang magmamana ng lahat ng bagay na ito. Alam niyo, kung meron sa mga reality show, at tulad ng Big Brother, na kapag napagtagumpay mo yung mga tasks,
meron kang house and lot, meron kang 2 million, meron kang kotse, meron kang trabaho, may naghintay na trabaho kagad sa'yo. Grabing sakripisyo, grabing hirap. Ang daming pinagagawang mahirap na bagay pero hindi naman kaliitan ang gantimpala. Kung ikumpara sa langit yan, mas malaki gantimpala sa langit. Forever. Yun hindi magiging forever yun. Kita mo karami mga nanalo doon hanggang ngayon mahirap pa sa daga ngayon. Balik sila sa hirap. Pero grabing pinagdaanan nilang task para lang manalo doon. Pero tayo mga minamahal, ang pinag-uusapan natin dito langit. Ang pinag-uusapan dito ay kaligtasan. Pag hindi ka napunta sa langit, wala pong purgatorio, mga minamahal. Tandaan nyo. Huwag mong isipin na hindi baling mapunta sa langit, basta wag lang sa impyerno. Gusto ko sa alapaap lang. Hindi pwede yun. Dalawa lang ang patutunguhan ng tao, langit at impyerno. At sinabi ng Biblia sa Revelation 3:15 hanggang 16, hindi ka mainit at hindi ka malamig. Minsan napakainit mo, once upon a time napakainit mo, tapos bigla ka ng lamig, hindi ka, sabi ang tawag sa iyo, malahininga, isusuka rin kita sa aking bibig. Hindi ka mainit, hindi ka malamig, isusuka rin kita sa aking bibig. Kindly basahin natin Revelation 3:15 up to 16. Dito po sa Apokalipsis, Kapitulo 3, talatang 15 hanggang 16, nalalaman ko ang iyong mga gawa na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Kaya sapagkat ikaw ay malahininga, ay hindi mainit o malamig man, isusuka kita sa aking bibig. Amen. 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 Ano ibig sabihin, maminamal, ng hindi mainit, hindi malamig? Yan yung once upon a time, napakainit sa Diyos. After 3 years, napakainit sa Diyos. Pagdating ng after 3 years, biglang magpapalamig-lamig muna. Tapos susunod, iinit na naman. Nakita mo, init. Andito na naman. Sunod naman, pagkatapos ng 3 years nagpakainit, balik uli, hindi mo na makita sa church. Pagdating naman, maminamal ng anniversary, nandun na naman. Ang init na naman. Yun ang sinasabing hindi mainit at hindi malamig. Hindi mo alam kung ano siya. Ang tawag doon, lukewarm Christian. Malayni nga. Once upon a time, minsan umiinit, minsan lumalamig. Ang gustong paglilingkod ng Diyos, maminamal ang gusto ng Diyos na paglilingkod, steadfast. Tuloy-tuloy. Hindi pwedeng malamig ka bukas. Kaya nga sinabi ng ating beloved pastor, sinipis lang ng papel ang pagitan ng langit at impyerno. Tagalangit ka ngayon, pwedeng mapunta ka sa impyerno bukas pag nanlamig ka. Sa impyerno, maminamahal, kung sa langit, sabi ng Biblia, everlasting joy, walang hanggang kagalakan. Sabi ng Revelation 21 verse 4, papahirin ng Diyos ang mga luha sa iyong mga mata. Iiyak ka sa kagalakan. Hindi iisipin mo, manliliit ka sa harapan ng Diyos. Iisipin mo, Panginoon, hindi ako karapat-dapat. Bakit ako napunta dito sa langit? Masigit na may mabuti kaysa sa akin. Masigit na mayroong karapat-dapat kaysa sa akin. Pero sino ako, bet narito ko ngayon? Iiyak ka. Mamaya biglang dadantay sa iyo ang isang malamig, maminamal na bagay. Dadampi sa pisngi mo, yung pala, ang kamay ng Diyos. Pinapahid niya ang luha sa iyong mga mata. Mararamdaman mo ang di kawasang kagalakan na kailanman hindi natin naranasan dito sa mundo. Ang mga minamahal, magsigising tayo. Amen? Sabi nga ng isang mangangaral, paano mo sasabing gusto mo makapiling ang Diyos sa walang hanggan? Gusto mo makapiling ang Diyos ng magpakailanman sa langit? Kung hindi mo kayang makapiling ang Diyos ng 3 times a week. Di ba? Sabi mo, Panginoon, gusto ko ng langit. Panginoon, gusto kita makapiling. Tuwan-tuwa ka pa, galak na galak ka. Pero hindi mo naman magawa yung 3 times a week. Makapiling mo man lang siya. Hindi naman buong araw yan.
Sa isang araw lang, pag Miyerkules, meron ka lang 4 na oras ibibigay sa Kanya. Pag Biyernes, meron ka lang 5 oras. Pag Linggo, meron ka ring 5 oras. Paano mo masasabing gusto mo makapiling ang Diyos sa walang hanggan, gayong hindi mo magawa na makapiling siya ng 3 times a week? Di ba? Kaya isang malaking kamangmangan, mga minamahal, ang sabihin mo, gusto kitang lahat, kahit si Satanas gusto ng langit. Lahat ng mga killer, lahat ng mga masamang tao gusto ng langit. Pero meron pong kondisyon ang pagpasok sa langit. Sinabi, ang magtagumpay, ang magmamana ng lahat ng bagay na ito. Kailangan pagtagumpayan mo ang kasalanan. Pagtagumpayan mo ang tukso. Bakit? Yung ahas, mga minamahal, ang ginamit ni Satanas para tuksoin si Adan at si Eva. Ang ahas, ang pinakamagandang hayop sa balat ng lupa noon. Sa hardin ng Eden. Yung ahas, nakakalakad yan. Pag naglakad yan, patayo. Pag tinamaan ng araw yung balat ng ahas, nagpapalit ng kulay. De colores. Ang ganda nung, wala nang pinakamaganda sa lahat ng hayop, mga minamahal, sa gardin ng Eden, kundi yung ahas. Kaya yun ang ginamit ni Satanas. Pumasok siya ron. Ganon din sa buhay mo. Pag mayroong gusto kang agawin ni Satanas sa Diyos, hindi siya gagamit, mga minamahal, na mukhang kontrabida. May lalapit sa'yo, guwapo. Pag babae ka, guwapo. Aakitin ka para agawin ka sa kamay ng Diyos. Kasi prinsesa ka eh. Pag ikaw naman ay lalaki, may lalapit siyang napakagandang babae. Gagamitin niya yung magandang babae para mawala ka sa Diyos. Mawala ka sa tungkulin mo sa Diyos. Kaya kapag ikaw, karnal na Kristiyano ka, ang isip mo ay nasa lupa, madali kang agawin ni Satanas. Katulad ni Adan at ni Eva, kaya sinabi ko sa inyo, once upon a time, si Eva at si Adan nasa magandang paraiso. Araw-araw kapiling nila ang Diyos. Si Lucifer, nasa langit na. Si Dimas, manggagawa ng Diyos. Si Judas Iscariote, treasurer, naagaw pa ni Satanas. Kaya, gamitin natin, mga minamahal, ang ating tinatawag na sentido komon. Huwag tayong magpakamangmang. Unawain natin ang kalooban ng Diyos. Kasi laging katwiran, mga minamahal ng mga mangmang, siya ang inuunawa ng Diyos. Kahit hindi ako dumalo, hindi ko naman nakakalimutan ng Diyos. Lagi ko siyang nasa isip. Kamangmangan yun. Nauunawaan naman ako ng Diyos kasi lagi ko naman siya nasa isip. Patulad yung katwiran ng ibang mga makasamang tao dyan. Kahit hindi ako nagsisimba, kahit hindi ako nagpupunta sa simbahan, kahit ako'y naglalasing, kahit ako'y babaero, ang mahalaga, mayroon akong pananampalataya sa Diyos. Nauunawaan ako ng Diyos. Yun yung mga katwiran ng mga mangmang. Pero ang mga Kristiyanong gusto ng langit, sila ang umuunawa ng kalooban ng Panginoon. Huwag tayong maging mangmang, unawain nyo kung ano ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga kung iisipin mo kung ano ang mawawala sa iyo kapag ikaw ay nawala sa Diyos, yung napakagandang langit, ang kalsada, ginto, ang katawan mo'y immortal, incorruptible, celestial body, ikaw ay magbubuhay hari, prinsesa, paglilingkuran ka ng mga anghel, tapos pagdating sa impyerno, nilalatigo ka ng mga demonyo, kung chismosa ka, hilahin yung dila mo doon, kung ano yung kasalanan mo, babaero ka, ewan ko kung anong gagawin sa babaero, wala nabanggit sa Biblia. Didikdikin yung tutoy mo. Kung ano yung kasalanan mo, yun ang ipapataw sa iyo ng Diyos. Pag inom ka ng alak, lulunurin ka ng lulunurin. Ayaw mo na, pero talagang hindi ka titigilan. Kung ang kasalanan mo ay pagmamariwana,
paninigarilyo, talagang pahititin ka ng pahititin hanggang mga minamahal, talagang magsawa ka at maghirap ka habang inihitit yung sigarilyo o yung marijuana na yan o sa bato. Pag ang kasalanan mo'y nagdadrugs ka, hindi ka titigilan, mga minamahal. Kahit lumilipad na yung kaluluwa mo, talagang paiinumin ka, papalanghapin ka talaga ng drugs. Yun, kung ano yung kasalanan ginagawa mo, yun ang gagawin sa iyo doon sa impyerno. Amen! At dito sa banal na kasulatan, mga minamahal, dito sa 2 huling talata, tandaan po natin, mga minamahal, napakalaga ng kaligtasan. Sabi ng Biblia, kailan ka mapunta sa langit at kailan ka mapunta sa impyerno. Kailan ka mapupunta sa langit, kailan ka mapupunta sa impyerno. Sa Biblia, maminamahal, ito ay pwedeng mamaya, pwedeng bukas, anytime. Sabi ng Biblia, now is the day of salvation, now is the accepted time. It is appointed unto man once to die, then after this, the judgment. Pagkamatay mo, pagpikit mo rito sa lupa, kailan ka mapunta sa langit? Sabi ng 2 Corinthians 5:8, to be absent from the body but present with the Lord. Pagpikit mo dito sa lupa, siyang pagdilat mo sa piling ng Diyos. Susunduin ka ng anghel, dadaling ka sa harapan ng ating mahal na Panginoon at sasabihin sa iyo, kamahalan, narito po ang ating Ama sa langit. Sasabihin sa iyo ng mahal na Panginoon, tapat at mabuting alipin, pumasok ka na may kagalakan sa kaharian ng iyong Panginoon. Pero maminamahal sa mga makasalanan, sabi ng Biblia, kayong mga makasalanan, diyan na nga ang pagnanangis ng inyong mga ngipin, habang kayo pinarurusahan, habang maminamahal kayo ay nahihirapan, ang mga taong naglingkod sa Diyos ay pinararangalan sa kaharian ng langit. Amen? Kaya kailan? Anytime. Ang daming mga matatalino ngayon, ang daming mga mayaman ngayon, ang daming mga malalakas ngayon, kinabukasan, patay. Kahit ikaw na ang pinakamayamang tao sa balat ng lupa, hindi mo kayang dugtungan ang buhay mo. Si Michael Jackson, gusto niya mabuhay siya 150 years. Meron siyang mga bakanting puso. Meron siyang mga ekstrang puso para pag nagkasakit siya sa puso, meron siyang pampalit ng puso niya. Meron siyang ekstrang mga bato. Ganun pala pag mayayaman, kaya mong bumili ng mga vital organs extra. Meron siyang ekstrang bato, meron siyang ekstrang puso. Kung ano yung mga vital organs na kailangan ng isang tao pag siya'y namatay, yung dugo pinapalitan lagi. Yung dugo niya. Gusto niyang mabuhay ng 150 years. Pero sa isang iglap, bago siya kumain, meron siyang 12 doktor. Yung bago dumating yung pagkain sa kanya, dadaan sa laboratory test. Pagdating sa laboratory test, meron pang taga-tikim ng pagkain niya. Sarap naman ng buhay ng taga-tikim, sana tayo na yun. Lahat ng masarap na pagkain niya, titikman ng mga doktor, mga dalubhasa, para hindi siya mamatay. Tapos, meron siyang coach. Meron siyang 15 coach. Yung habang nagja-jogging siya, kung ano ipapabuhat sa kanyang barbell, kung ano ang bodybuilding na bagay sa kanya, ano ang hindi makasama sa kalusugan niya. 15 yung coach niya. Pero namatay, 50 years old. Ako gusto ko nang mamatay ng 50 years old, hindi ako mamatay-matay. Kaya nung 50 years old ako, ayaw sumabay sa akin ng mga co-worker ko. Kasi kung ang prayer ko, mamatay na ako 50 years old. Ako ang gustong mamatay ng 50 years old, hindi ako mamatay-matay. Ito si Michael Jackson, gusto niya mamatay ng 150 years. Mamatay siya, gusto niya 150 years old. Namatay siya 50 years old lang. Nakakainggit naman siya, kaso impyerno. Impyerno nga lang siya. Samantalang tayo, pagpikit natin dito sa lupa, siyang pagdilat natin sa langit, sa piling ng Diyos. Kaso hindi pa kalooban na mamatay ako eh. Meron na nga akong St. Peter eh. Mula nung nag-50 ako, meron na akong St. Peter. Gusto ko talagang mamatay 50 years old, pero lumagpas na ako ng 50. Wala tayong magagawa. Ibig sabihin, meron pang layunin ang mahal na Panginoon, yung pagalitan kayo. Amen.
Tignan nyo, sa huling talata, maminamal, basahin natin dalawang huling talata. Ito po'y napaka-importante. Sabi rito, 2 John 1:8 at Galatia 4, talatang 11. Finally, 2 John 1:8 at Galatia 4:11. Kalawang Juan, Kapitulo 1. 2 John. Kalawang Juan, Kapitulo 1, talatang 8. Mag-ingat kayo sa inyong sarili upang huwag ninyong iwala ang mga bagay namin pinagpagalan, kundi upang tanggapin ninyo ay isang lubos na kagantihan. Dito po sa Galatia 4, talatang 11. Ako'y natatakot tungkol sa inyo, baka saan man paraan inagpagat ako sa inyo ng walang kabuluhan. Amen. 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 Sinabi ni Apostol Pablo, mag-ingat tayo. Mag-ingat tayo sa ating mga sarili, huwag niyong iwala. Upang huwag niyong iwala ang mga bagay na aming pinagpagalan, kundi upang inyong tanggapin na isang lubos na kagantihan. Sabi ng Galatia 4:11, natatakot ako sa inyo, baka sa anumang paraan ay nagpagal ako sa inyo ng walang kabuluhan. Bakit ganun ang sinabi ni Apostol Pablo, maminamahal? Tandaan po natin, bago tayo naligtas, bago tayo naging Kristiyano, may mga taong nagsakripisyo sa atin. Ang ating beloved pastor. Grabing pag-aayuno, grabing panalangin, 20 hours a day. Ako, dati hindi ako naniniwala na kayang manalangin ng isang tao ng 20 hours a day. Kaya pumasok ako sa pastoran. Pagtingin ko, maminamahal, talagang ginagawa ng ating beloved pastor, 20 hours a day nagpupuri, araw at gabi. Saan ka makakita ng leader ng reliyon ganun ang ginagawa? Napakaraming leader ng reliyon ngayon, nagpapasasa sa kayamanan, nagpapasasa sa kalayawan, nagpapasasa sa sarap ng mundo. Pero ang ating beloved pastor, 20 hours a day nagpupuri. Pag may kursada, mag-aayuno, 40 days, 90 days. Kaya, katulad ng sakripisyo ni Apostol Pablo, kaya sabi, ipinag-iingat tayo, baka ang aming pinagpagalan, ang pinagpagalan ng mga manggagawa ng Diyos ay mapabayaan natin. Ibig sabihin, hindi natin mapahalagahan. Sabi, upang huwag niyong iwala ang aming pinagpagalan, kundi upang tanggapin niyo ang lubos na gantimpala sa langit. Amen? Gusto ng ating beloved pastor, gusto ng mga mangangaral, matanggap natin ang gantimpala, ang gantimpala. Sabi dito, maminamahal, ngunit baka sa anumang paraan ay magpagal sila ng walang kabuluhan. Ibig sabihin, ipagpalit lang natin sa mga material dito sa mundo. Ang pinakamasagwa, pinaka nakakalokang dahilan, yung ipagpalit mo ang Diyos sa lalaki. Ipagpalit mo ang Diyos sa babae. Wala nang pinakabaliw na tao, kundi yung mga taong dahil sa pag-aasawa, ayaw na maglingkod sa Diyos. Dahil sa lalaki, ayaw na maglingkod sa Diyos. Akala mo maubusan ng lalaki. Sa Biblia, sa Isaiah 54 verse 5, ang Diyos asawa mo. Asawa mo ang Diyos. Kaya ka binibigyan dito ng partner ng Diyos para, sabi ng Biblia, ang dalawa ay mas maigi sa isa. Sabi ng Ecclesiastes 4:9, ang dalawa ay mas mabuti sa isa. Pag nanghina ang isa, aalalayan ka ng asawa mo, ng kasama mo. Pag ikaw ay bumagsak, itatayo ka ng kasama mo. Binibigyan ng Diyos ng partner ang bawat mananampalataya para maging katuwang mo sa paglilingkod sa Diyos. Hindi para agawin ka sa kamay ng Diyos. Pag inaagaw ka sa kamay ng Diyos, si Satanas yun. Gusto kang kunin sa kamay ng Diyos. Sa Bible, kindly, basahin natin sandali. Isaiah 54 verse 5, ang Diyos mismo asawa natin. Asawa natin. Uling talata, kindly. At sa ating mga awit, lumapit na tayo dito sa unahan, awitin natin awiting panalangin. Panalangin ang tanging sagot upang hindi tayo matagaw ng tukso ni Satanas, mga minamahal. Kaya hindi basahin natin uling talata, ang Diyos ay asawa natin. Dito po sa Isaiah, Kapitulo 54, talatang 5, sapagkat may lalang sa iyo ay iyong asawa ang Panginoon ng mga hukbo,
ay kanyang pangalan at ang banal na Israel ay iyong manunubos, ang Diyos ng buong lupa, tatawagin siya. Amen. Amen. Ang Panginoon Diyos ay iyong asawa. Ang Panginoon ng mga hukbo. Bet maghanap ka pa. Kahit hindi ka maghanap, bibigyan ka talaga ng Panginoon kasi gusto niyang meron kang katuwang sa paglilingkod mo sa Diyos. Ang dalawa ay mas maigi sa isa. Kapag ikaw ay nanghina, palalakasin ka ng kasama mo. Pag ikaw ay nadapa, palalakasin ka ng kasama mo. Kaya nga, kapag nakita ng Diyos na kailangan mo ng partner, hindi mo na kinakailangan maghanap. Bibigyan ka mismo ng Diyos, gaya ng ginawa niya kay Adan. Nung nakita ng Diyos na si Adan ay malungkot, nangihina, binigyan niya ng partner. Kaya huwag kang maghanap. Merong nakalaan sa iyo, meron kang soulmate na magdadala sa iyo sa paglilingkod sa Diyos, hindi yung aalisin ka sa paglilingkod sa Diyos. Tayo tumayo, maminamahal, umawit tayo, awitin natin ang awiting panalangin. Di ba't ang langit ay para sa mga banal? Sa katulad mo na naghahangad, nagsusumikap, nagtitiis upang makarating. Ang panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling, at ang pasanin ay iyong pawiin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Tanging si Jesus ang siyang pag-asa ko. Ang tagumpay ko ay matatamo kung magsusumikap, magtatapat sa paglilingkod. Ang panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling, at ang pasanin ay iyong pawiin, at ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. At kung tayo ay nasa langit na, anong ligaya ang madarama? Do'y walang iyakan, anong saya ang makapiling ka. Ang panalangin, paminamahal, umawit po tayo, gawin natin panalangin ang awiting ito. Hallelujah, payag natin ang ating damdamin sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, magsisipo tayo. Ang panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling, at ang pasanin ay iyong pawiin, at ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. At kung tayo ay nasa langit, umawit po tayo, mga minamahal.
Awitan natin ang ating dakilang Diyos. Awitin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Do'y walang iyakan, anong saya ang makapiling ka. Ang panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling at ang pasanin ay iyong pawiin at ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Ang panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling at ang pasanin ay iyong pawiin at ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. At ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Amen. Mga minamahal, huwag po tayong padaya sa tinatawag na wiles of the devil. Huwag tayong padadaya sa lalang ng diablo, mga minamahal. Tandaan po natin, sinabi ng banal na kasulatan, narito ang kalaban, ang diablo, mga minamahal, ay bumababa sa lupa sapagkat kaunting panahon na lamang mayroon siya. Gagamitin niya lahat ng kanyang mga strategy, lahat ng paraan, maagaw ka lang sa kamay ng Diyos. Lubusang ialok sa iyo ang buong kayamanan ng sanlibutan. Lubusang ipagkaloob sa iyo, maminamahal, ang lahat ng katanyagan, ang karangalan, ang kapangyarihan sa sanlibutan ito, maminamahal, kayang ibigay ni Satanas sa iyo yan para lang sa kaligtasan mo. Hindi biro, maminamahal, ang kaligtasan. Hindi yan isang boteng bagoong na pwede mong tulugan habang nakikinig ka ng salita ng Diyos. Hindi yan isang pirasong maminamahal na pagkain na babaliwalain mo. Ang kaligtasan ay higit pa, mga minamahal, sa katumbas ng buong buhay mo. Sapagkat ang kaligtasan, katumbas ng buhay ng ating dakilang Diyos, ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Buhay niya ang ibinigay niya para tayo iligtas. Buhay niya, maminamahal, ang pinantubos niya para tayo po ay magmana ng buhay na walang hanggan. Bumaba ang ating dakilang Diyos na katawan tao, maminamahal, na bayubay sa krus. Kasabi, mag-ingat kayo, baka iwala nyo ang mga bagay na ibinigay niya sa inyo. At mga minamahal, ang kanyang sakripisyo'y mawalan ng kabuluhan. Ingatan natin ang kaligtasan, maminamahal. Pangawakan nating matibay ang kaligtasan upang wag kunin ni Satanas. Anytime, mga minamahal, babalik na ang ating mahal na Panginoon. Magmana tayo ng buhay na walang hanggan, mga minamahal, walang hanggang kagalakan, habang pinahirapan ang mundo, mga minamahal, sa pamagitan ng greatest tribulation. Magkaroon ng malalakas na lindol, magkaroon ng volcanic eruption, magkaroon ng nuclear war, mga bulkan puputok, pati mga nuclear bomb magpuputukan. Isang nuclear lang ang pumutok. Yung 220 pieces na nuclear bomb, magpuputukan na lahat yan, maminamahal. Kaya nga, saan pa tayo tutungo? Saan pa tayo pupunta kung tayo aalis pa sa paglilingkod sa Diyos? Kaya, pagbutihin natin, maminamahal, sinabi ng banal na kasulatan, huwag nawang mawala ng kabuluhan ang pinagpagalan ng ating magulang sa Panginoon, ng ating beloved pastor, ng mga manggagawa, ng ating dakilang Diyos. Napakahirap ang dinanas na bago tayo nagkaroon ng kaligtasan, bago tayo maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Magsisi po tayo, maminamahal, manalangin po tayo. Buksan niyo po ang inyong mga pangunawa. Buksan niyo ang inyong isipan, maminamahal. Huwag tayong maging mangmang. Huwag tayong
walang bahala maging ignorante sa mga bagay na espiritual, kundi unawain natin ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Magsisi tayo, mga minamahal, tayo po ay manalangin. Isipin natin lagi ang mga salita ng Diyos. Pagkumparahin nyo ang kaligtasan, pagkumparahin nyo, mga minamahal, ang buhay sa impyerno at buhay sa langit. Hindi kayang itumbas, mga minamahal. Hallelujah, kaya tayo po'y sama-samang sama-samang manalangin. Magsisi tayo, mga minamahal. Hallelujah. Magsisipo tayo, mga minamahal, naman ang ating mga pagkakamali, mga pagkukulang, pagpapabaya. Hallelujah! Hindi na tayo kinakailangan magsakripisyo, hindi na tayo kinakailangan magtiis at maghirap para makamtan ng kaligtasan. Dadalo na lang tayo. Minamahal, maglilingkod na lang tayo sa ating mahal na Panginoon. Magtitiis lang tayo, magpapatuloy lang tayo sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Hindi na natin mararanasan ang sakripisyo ng mahal na pastor. Hindi na natin mararanasan ang mga sakripisyo ng mga manggagawa. Hindi na natin mararanasan ang hirap na ginawa ng mahal na Panginoon sa krus ng Kalbaryo para tayo maligtas. Magpatuloy na lamang tayo, magtuloy-tuloy tayo, magpahalaga sa pagdalo, magmamana na tayo ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating dakilang Diyos. Kaya tayo po'y manalangin, magsisi tayo, mga minamahal. Hallelujah. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos ng mga pangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, patuloy mong buksan ang aming mga pangunawa sa iyong mga salita. Patuloy mong buksan ang aming mga isipan sa pagpapahalaga sa kaligtasan, dakilang Diyos. Patawarin mo kami, mahal na Panginoon. Hallelujah. Tulungan mo kami may pagtrabaho ng aming kaligtasan ng buong takot at buong panginginig. Alisin mo panghihina, alisin mo mapalinlangan sa aming mga puso, mahal na Panginoon. Pangawakan mo kami, mahal na Panginoon, patatagin mo kami. Tulungan mo kami mapagtagumpay ng mga tukso ng sanlibutan, mahal na Panginoon. Hallelujah. Tulungan mo kami, mahal na Panginoon. Hallelujah, na patuloy po kami, mahal na Panginoon, manatili sa katapatan, sa kainitan, mahal na Panginoon, sa paglilingkod. Sa ganang amin, wala po kami magagawa, mahal na Panginoon. Ikaw ang aming katwiran, ikaw ang aming kabanalan, ikaw ang aming kasakdalan, ikaw lamang ang aming pong lakas at kapangyarihan, mahal na Panginoon. Hallelujah. Pangawakan mo mga anak mo, dakilang Diyos, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Lahat po tayo magsabing Amen. Ipatong natin ang ating mga kamay, maminamahal sa ating mga ulo. At ang abang kabilang kamay, ipatong natin sa bahagi ng ating katawan na may sakit. Banggitin yung pangalan ng sakit, maminamahal. Yan ba'y karamdamang diabetes, asthma, sakit sa puso, high blood. Ano mga sakit yan, mga minamahal. Ano mga gawa ng kalaban. Hallelujah, mga panghihina, panlupaypay, loss of the flesh, loss of the eyes, pride of life. Yan po mga gawa ng kalaban. Sawayin natin, mga minamahal, sa kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Opo, mapagpalat, makapangyarihan kamay. Mahal Panginoon, iunat mo po. Malapan sa oras na ito, dalangin po namin. Mahal Panginoon, sa Panginoon panalangin ng aming beloved pastor, beloved Evangelist Wilde Estrada Almeida, hipuin mo kami, malapang pagalingin mo po kami. Sinasaway namin ang lahat ng karamdamang nasa amin. Demons of infirmities and diseases, cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, high blood, lahat ng mga sakit, karamdamang panghihina, panlupaypay, loss of the flesh, loss of the eyes, pride of life, lahat ng gawa ng kalaban, unbelief and doubts, vices, poverty, kasalt in Jesus' name. Hallelujah! Sinasaway namin ang gawa ng kalaban. Be healed, vices be gone, problem be solved. In the name of Jesus, demons of pride, anger, hatred, kasalt, deliverance in Jesus' name. Poverty, kasalt in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Tumayo po tayo, mga minamahal. Sabay-sabay tayong sisigaw. Habang tayo po'y tumatalon, sabi ng Lucas 6:23, magsulundag kayo sa tuwa, napakalaki ng gantimpala natin sa langit. Mga minamahal, malapit na. Kung kinasasabikan natin makauwi na sa langit, lalong sabik na sabik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dangan lamang, mga minamahal, hindi siya pwedeng dumating ng ayon sa gusto natin sapagkat marami pang hindi nakahanda. Marami pang hindi karapat-dapat, mga minamahal. Gusto ng mahal na Panginoon, lahat tayo ay makapunta sa langit, walang maiiwan kahit isa.
Sabi siya, maminamahal, ay mapagpahinuhod sapagat ayaw niya na tayo mapahamak. Sabay-sabay tayong sumigaw habang tayo tumatalon 3 beses. Hallelujah, praise the Lord, 3 beses. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you, maminamahal. We love you so much. But there's Jesus loves you more. Binibigay ko pong pagkakataon sa ating beloved preacher, beloved Orlando, sa ating mga announcement at sa ating special love offering. Amen. Praise God. Purin po ating pinanampayan ni Jesus. God bless po sa ating Brother Orden Preacher V. Kaluya sa ating napag-aralan ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Amen. Praise God. At minamahal, bago tayo dumako sa ating announcement, tayo po na kukuha ng ating special love offering para po sa karagdagang pangailangan ng gawain natin pinanampayan ni Jesus. Yung ating mabubong minamahal, unti-unti, naayos na po natin yan. Minamahal, dyan po napupunta yung ating may pinagkakalob na special love offering. Tulong po tayo, man. Pamagitan natin pagtulong-tulong mo naman, magiging maayos yung ating bahay pananambahan. Amen. Praise God. Ay wag po tayo magsawa, minahal sa pagkakaloob. Ay pagdating ng panahon, sabi ng Biblia, kapag ikaw hindi nagsawa sa pagbibigay, pagdating ng panahon, naani ka ng mabuti. Amen. Praise God. Ito po, minamahal, mananalangin sa ating pagkakaloob, pagbasbasan ito, pagpalain natin pinakamalapay ni Jesus, ating beloved worker, rin nato. Amen. Praise, panalangin po yan, ating pagkakaloob, basbasan ito na ating pinakamalapay noon. Amen. Amen. Sunod, God bless you, beloved preacher, Bajan ng Montilla. Tayo manamahal at mong itaas at mga special offering upang tubig basbasan, pagpapalain na ng Diyos. Mabuti ka ng Diyos, mapagpalamig ang mga Diyos na makapalit sa lahat sa matamis at makapalimpas malapunon. Na ating muli, malapon ni manak mo, malasaluya, na patulpagpalain, malapos sa luya, sa kalang ibigay, special offering, malapunon, laki sa mga itong espiritu, malapunon, ibalik mo makalumesa sa malapon, patulpagpalain, basta mga nabuhay, madigos sa mga tanya mo, hayupan, malapunon. Pagpalain mo kaming lahat, malapunon na ito po sa dalangin, sa matamis at makapalimpas. In Jesus' name, hallelujah. Amen. Praise God. God bless po. Ito nato. Amen. Ligaya kung magbigay sa ating Panginoon dahil liligtas niya ako. Ligaya kung magbigay sa ating Panginoon dahil liligtas niya ako. Ligaya kung magbigay sa ating Panginoon dahil liligtas niya ako. Ligaya kung magbigay sa ating Panginoon dahil liligtas niya ako. Ligaya kung magbigay sa ating Panginoon dahil liligtas niya ako. Ligaya kung magbigay sa ating Panginoon dahil liligtas niya ako. Ligaya kung magbigay sa ating Panginoon dahil liligtas niya ako. Ligaya kung magbigay sa ating Panginoon dahil liligtas niya ako. Dahil liligtas niya ako. Dahil liligtas niya ako. Amen. Amen. Praise the Lord. Purin po ating pinalapay ni Jesus. God bless po. Ating beloved selected singers at Diyos po siya magpala sa lahat po na nagbigay. Amen. Praise God. At ay tuloy-tuloy na po, minamahal. Minamahal, makinig po kayo, minamahal. Kasi noong Biyernes, meron po na pag-usapan, may humihiling, minamahal, na baguhin natin yung oras ng ating midweek service. Yung araw po ng Merkoles, minamahal. Sino po may gusto, minamahal, magtaas po ng kamay, na gagawin natin alas 4 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Alas 3 pala, alas 3 ng hapon. Alas 3 po ng hapon, hanggang alas 7 po ng gabi yung ating midweek service. Minamahal, araw po ng Merkoles. Kaya po, yung may gusto, magtaas po ng kanilang mga kamay. Amen? Yung mga may gusto ng alauna ng hapon, ng alas 4 ng hapon, magtaas po ng kamay. Yung mga ayaw po magtaas ng kamay, ayaw nyo mag-service ng Merkoles, minamahal, alisin na natin, Merkoles, Biyernes at Linggo na lang. Ulitin ko, minamahal, alas 4 ng hapon, alas 3 ng hapon, alas 7 ng gabi.
Kules, alas 3 hanggang alas 7, magta-trials po tayo. Yung mga nagtaas ng kamay at hindi po dumalo sa araw na alas 10:30 ng gabi hanggang alas 12 po yan ng hating gabi. At yung radyo program po natin sa Dako ng Maynila sa DCME 15:30, talahapitan po natin mga radyo. Lunes po yan hanggang Sabado. Minamahal, alas 11 ng gabi hanggang alas 12 po yan ng hating gabi. Yan po ating mga schedule, ating services, minamahal, ating radyo program, television program po natin, minamahal, at yung ating Facebook Live, yung Jesus Miracle Hour. Amen. Praise God. Amin naman, meron tayong lihan sa ibig palihas, may lihas po tayo. Ngayon pa lamang, makipag-ugnayan po kayo sa ating pinalapais upang minamahal, pagdating sa harapan, tuloy-tuloy na ating paglilihans. Mayroon din pong counseling, yung mga may katanungan po, patungkol sa paglilingkod sa ating pinalapay ni Jesus. Mangyari po lumapit lamang sa ating beloved preacher's area. Nakahanda po ating beloved ordained preacher na kayo po ay kanyang paglingkuran. Amen. Praise God. At mayroon po naman bautismo. Sa mga hindi pa na bautismo, mayroon po tayong bautismo. Minamahal. Praise God. Libre po ang bautismo po rito. At yung damit na suot-suot po yun, hindi po mababasa yan dahil mayroon po tayong ginagamit na baptismal robe. Amen. Praise God. At pagkatapos po nating closing prayer, minamahal, i-practice po ating beloved adults choir. Mag-ating beloved youth choir, may practice po kayo. At meron pong minamahal, pagmimitingan, may meeting po tayo, minamahal, beloved brothers and sisters, singers, brothers and sisters na singers at mimers, may meeting po kayo mamaya po. Minamahal ating beloved brothers and sisters na singers at mga mimers, may meeting po. Ulitin, may practice po youth choir, ating beloved youth choir, ating beloved adults choir, may practice po kayo pagkatapos po na ating closing prayer. Amen. Praise God. At kung wala na po, minamahal, tayo tumayo na po. Magpasalamat na po tayo sa ating pinalapay sa tinatapos na matagumpay na pananambahan sa araw na ito. Maging sa ating pasamantalang pag-iwahiwalay, panalangin na rin po ito na ating beloved worker, Brother Josue Stremera. Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved preacher, Lando Montilla. Tayo po manalangin mga minamahalong kapatid sa ating pansamantalang paghiwalay. Opo, dakilang makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon Jesus, maraming salamat. Mahal na Panginoon sa gabay patnubay mo. Mahal na Panginoon sa natapos mong gawain. Mahal na Panginoon. At lalo namin pinasalamatan. Mahal na Panginoon ang iyong mga salita. Mahal na Panginoon nga dala sa iyong mga ngaral. Mahal na Panginoon nga pagkain sa iyong mga kaluluwa. Mahal na Panginoon pagpatibay sa iyong paglilingkod sa iyo. Mahal na Panginoon, maraming salamat sa lahat. Mahal na Panginoon mga pagpapala. Mahal na Panginoon maging sa mga langit nga awitin. Mahal na Panginoon, maraming salamat sa lahat. Mahal na Panginoon sa mga nagpasalamat, patotoo. Mahal na Panginoon sa iyong
Hallelujah sa inyong makapangyarihan, mahal na Panginoon. Maraming salamat sa lahat, mahal na Panginoon. At sa pangungunang panalangin sa aming minamahal ng pastor, pagluhod, mahal na Panginoon, kami pasalamat. Mahal na Panginoon, dalangin namin, mahal na Panginoon, sa lahat ng mga anak mo uuwi sa kanya-kanyang tahanan, mahal na Panginoon, pag-ingatan mo, mahal na Panginoon, bawat isa, mahal na Panginoon, uuwi sa kanya-kanyang tahanan, mahal na Panginoon, maging sa maglalakbay, tumatawid sa kalsada, sa malapit ang uwian, mahal na Panginoon, lalo na sa malayo, mahal na Panginoon. At sa mga driver, mahal na Panginoon, ikaw magbigay, mahal na Panginoon, ng malinaw ng paningin, mahal na Panginoon, anumang sakyanan, mahal na Panginoon, maging sa nagmumotor, mahal na Panginoon, ingatan mo ang bawat isa, mahal na Panginoon, at sa aming pagpunta sa Maynila, mahal na Panginoon, ikaw magbigay, mahal na Panginoon, provide, mahal na Panginoon, sa mga walang pamasahing, mga anak mo, mahal na Panginoon, pagpalain mo kaming lahat, mahal na Panginoon. Ito po ang samot dalangin sa pangalan ni Jesus makapangyarihan sa lahat. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise God. God bless po. Brother Josue. Magkamayan po tayo, minamahal. Praise God. Magandang hapon po. Pagpalain po tayo lahat na ating pinagapay ni Jesus. Ingat po sa pagtawid. Minamahal, tandaan po nyo kay amin ni